Problema ngayon ng Philippine National Police, ang pagdami ng mga pulis na obese o yung pong sobra-sobra sa natural o normal na timbang. Kaya naman maglulunsad ang pulisya ng iba't ibang sports program para masolusyonan ito. Nakatutok si Ian Cruz. Panoonin ay PNP Chief Panfilo Lacson nang ipatupad ang 34-inch waistline limit sa mga pulis sa buong bansa. Kaya ang mga pulis napilitang maging sporty at mag-ehersisyo para marating ang tamang sukat ng baywang. Pero matapos ang ilang taon, tila nagbalikan ang mga heavy gut caps. Ilang bigating pulis nga ang aming namataan sa Camp Crame. Sa tala ng PNP Health Service sa mahigit 6,000 pulis na nakatalaga, dito sa Campo Crame, nasa mahigit 3,000 ang overweight habang nasa mahigit 500 naman ang obese. Pero ayon sa pamunuan ng PNP, bago raw sila makapaglabas ng bagong hakbang kung paano nga ba sosolusyonan ang pagdami ng heavy gut caps, kailangan munang ma-validate ang datos ng kanilang Health Service Division base sa physical fitness test ng mga pulis mula Marso hanggang Mayo. Gayunman, meron naman daw athletic day ang PNP tuwing Martes at Huwebes. Pero sa umaga at hapon lang daw ito. Kaya ang ilang PNP personnel na subsub sa trabaho sa opisina, hindi raw nakakapag-ehersisyo. Kasi nag-o-office kami eh. Kahit meron kaming athletic days pag Tuesday and Thursday sa hapon, yung iba hindi nakaka-avail dahil tied up sa maraming trabaho. Kaya naman maglulunsad ng ibang sports program ang PNP para masolusyonan ang pagdami ng heavy gut caps. Kasama na rin dyan mga sports program. We can come up with mga bagong programa on badminton, tennis, pwedeng mga bike, di ba? Marami pang iba, maraming pwedeng mangyari. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Patuloy na nadaragdagan ang listahan ng mga nominado bilang bagong punong maestrado ng Korte Suprema. Otomatikong kabilang sa listahan na yan si Associate Justice Antonio Carpio, ang pinaka-senior ika nga sa mga maestrado ngayon. Tatanggapin na ba niya ang pagnomina sa kanya? Nakatutok si Lia Manyarak ng Castillo. Umuusad na ang pagpili ng Judicial Bar Council o JBC sa posisyong iniwan ng napatalsik na Chief Justice na si Renato Corona. Pero bilang pinaka-senior, mas malaki raw ang tsansa ni Associate Justice Antonio Carpio na humalili kay Corona. Kabilang si Carpio sa 5 mahistradong otomatikong nominado bilang susunod na Chief Justice. Pero ayon kay Carpio, hindi pa raw siya nakakapagdesisyon kung tatanggapin ang automatic nomination. We will have to write a letter. Each one of us will have to respond. Sir, when do you plan to submit the letter? Well, the deadline is still on the 18th, so there's time. You have not decided. Just wait. Sa ngayon, ayon kay JBC member attorney Jose Mejia, may mga isinumite na ring pangalan sa JBC. Kabilang sina attorney Katrina Legarda, dating Ateneo Law Dean Cesar Villanueva, Solicitor General Francis Hardeleza, dating UP Law Dean Raul Pangalangan at BIR Commissioner Kim Henares. Ang IBP Zambales chapter naman, isinumite ang nominasyon ni Justice Secretary Laila De Lima. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino, kailangan pa si De Lima ng kanyang administrasyon. Kung ang nominasyon naman ni Henares ang tatanungin, sagot ng Malacanang, He would have to assess the loss to the executive branch if either one of them is appointed to the position of Chief Justice and transferred over to the judicial branch of government. Naniniwala naman si Carpio na bagaman naging mainit ang Malacanang kay Corona, hindi raw sila magiging Aquino Court. I don't think that will happen. The court will always be independent. I'm sure the justices will decide independently on every issue. Pero dapat nga bang insider ng Supreme Court ang ma-appoint? I cannot answer that because it will be self-serving. Yeah, of course, it's the president has that prerogative. Kasabay naman ang ika-111th anniversary ng Korte Suprema, inilabas ang librong History of the Supreme Court na naglalaman ng profile ng 23 punong mahistrado ng Korte hanggang kay Corona. Si Court Administrator Midas Marquez ang sumulat ng profile ni Corona, pero wala sa libro ang pagkaka-impeach nito. Sa gitna ng programa, tila hindi pa rin sanay ang karamihan sa Supreme Court na wala na si Corona. 2 beses kasi itong natawag sa programa. First, Chief Justice Renato C. Corona. Wala siya. The history of the Supreme Court would not have been published without Chief Justice Renato S. Puno. Sa talumpati naman ni dating Chief Justice Renato Puno, nagkomento ito ukol sa epekto ng impeachment trial sa hudikatura. Today,
The judiciary appears to be in disarray. Some are disappointed. Some are confused. Some appear to be in a spiritual slump. Para naman kay Carpio, makabubuti na para sa lahat na umusad na mula sa kabanatang ito ng hudikatura. Definitely we will move on because the impeachment was not a clash between the judiciary and the legislator or between the judiciary and the executive. The impeachment was against a particular justice. Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Ngayong nasa gitna na tayo ng taon, patuloy na magbibigay ang Kapuso Network ng mga dekalidad na programa. Kaya halos linggo-linggo may bagong Kapusong program na pakakaabangan. Makichika tayo kay Aubrey Carambe. Lalong paiinitin ang ating mga gabi na mga bagong GMA Primetime Series. Mamaya magsisimula na ang One True Love. Tampok ang tinaguriang next big primetime love team na sina Alden Richards at Luis de los Reyes. Kasama ang mga batikang artista na sina Jean Garcia, Raymond Bagatsing at ang bagong kapuso na si Agot Isidro. Nagsimula na ring mapanood ang Luna Blanca ng Kapuso Child Wonders na sina Jillian Ward at Mona Luis Rey. At ang Makapiling Kang Muli, tampok ang bagong tambalan ni na Richard Gutierrez at Carla Abellana. Hindi naman magpapahuli ang afternoon prime block. Nagsimula na rin ang Kasalanan Bang Ibigin Ka starring Jackie Rice, Jeff Eigenman, Jenica Garcia at Michael De Mesa. Next week mapapanood na ang suspense drama na Faithfully, kasama sina Maxine Magalona, Isabel Oli, Vanessa Del Moral, Michelle Madrigal at Isabel Daza. Pampamilyang drama naman ang handog ni na Jeneline Mercado at Sid Lucero sa Hindi Ka Na Mag-iisa simula sa Hulyo. Nagsimula ngayong hapon bago ang 24 oras ang Daddy Dearest ni na Ogie Alcacid, Milka Nacion at Julina Magdangal. Simula June 17, pagbibidahan naman ni na Elmo Magalona at Julian San Jose ang Sunday afternoon family drama series na Together Forever. Puno naman ng katatawanan ang Sunday nights sa Tweets for My Sweet ni Marian Rivera at sa comedy musical talk show na Pare and Pare ni na Ogie Alcacid at Michael V. Sa Agosto, magbabalik ang reality talent search na Protégé, The Battle for the Big Artista Break, ang pinakamalaking artista search kung saan ang magwawagi ay maaaring mag-uwi ng 12 million pesos worth of prizes. Napapanood na rin tuwing umaga ang Cooking with the Stars hosted by Grace Lee. Malapit na ring sumabak sa hosting ang misis ng pambansang kamao na si Jinky Pacquiao sa upcoming talk show na Love Life. Itong offering natin, itong second semester, as para sa inyo, ito na yung pinakamarami. Since I came here to Channel 7 at sabay-sabay, halos linggo-linggo may mga bago at magaganda. Sana patuloy nilang tangkilikin ang GMA as they have always done. We are committed to give the best in entertainment for them to enjoy every night or any part of the day. Yun ang commitment namin. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Kylie Padilla magpapasexy na rin. Aprobado naman kaya ng ama niyang si Robin. Alamin mamaya sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod, bangkay ng isang bagong silang na sanggol na tagpuan sa tambakan ng mga recyclable materials sa Calamba sa Laguna. Pabansang China, batang aksidenteng lumambitin sa balkonahe ng ika-4 na palapag ng gusali, nasagip ng lalaking napadaan lang. At mahigit 40,000 trabaho tampok sa 2012 Kalayaan Job Fair sa Luneta. Yan ang susunod dito sa 24 Oras.